Magandang araw, magandang buhay mga kaparikoy. Welcome sa aking YouTube channel at Anel Media TV. Mga kaparikoy, dito na tayo sa episode 2 namin ni Haki. Okay? So, nasa loob na siya, ready na siya. Okay, tara na. Ayan, mga kaparikoy. So, dito na naman kami sa isang segment namin. O episode 2 na pala to ng driving. So, tingnan natin. Passenger seatbelt. Okay na. Okay, go. Isang ikot lang tayo. Park ka din dito, then saka ka din diretso papunta na sa simbahan para magpa-park tayo. Pakalanganin ka. Signal ka ba? Of course. Ayan. So, maulan ngayong araw na to sa Canada. At patapos na yung spring namin, season. So, 4-way siya. Bali ang ano dito sa 4-way ay kung sino yung unang dumating, ayun yung unang mag-go. Yan ang rules. 4-way, 3-way. Ayan, so gumaganda na yung driving niya. So kailangan lang natin i-improve lahat ng traffic traffic rules at saka niya, skills. Sa parking kami so naka stop sign, nakikita niyo naman, facing siya sa traffic lights. Okay, hantayin niya mag-go yan at hantayin niya yung approaching vehicle niya. Mag-go ka na, dandan. Okay. Nag-signal na siya, hindi makita. Ayan, so kailangan maingat kayo. So nakikita nyo na nagsisignal siya. Minsan kasi hindi mo mapapansin na nagsisignal pala siya. So tingnan nyo maigi. Mahalaga dito talaga ang signal. Kasi doon kayo focus o doon kayo magbase kung saan siya pupunta. So ang driving skill niya ngayon ay okay na. Ay kailangan lang naming i-enhance pa yung pagpa-parking. So ikot tayo one time, then magpa-park ka. Forward parking tayo. Ayan mga kaparikoy. Ang bawat traffic lights ay may mga line yan kung saan ka dapat hinto. So kung ano yung line na yon na nandoon nakalagay, so dapat hanggang doon ka lang. Huwag kang lumagpas. At kung approaching kayo sa naka-X na bahagi ng lane kung saan kayo nakahinto,
ay dapat umatras kayo ng bahagya. Huwag nyo aapakan yung naka-X kasi meaning ay delikado. Delikado sa mga wide vehicle yan. So nangyayari mostly yan sa atin, nakikita mo pumasok ang ang tao dun sa loob ng trailer o ano, kasi dahil hindi sumusunod sa batas trapiko. Nakita naman nila na may ikis doon sa dulo, ay talagang doon pa talaga sila humihinto, di ba? So kaya sanhi ng aksidente, 35 kilometers lang school zone. Sanhi ng aksidente talaga yung hindi masyadong nag-follow or di nagfa-follow talaga ng traffic. Pero magpa-park ka dyan. Magpa-park ako ulit. Saan ako magpa-park? Ang gusto mo yung puwita na lang ng ano? Sa block na lang. Ayan, magpa-park siya. Forward parking muna siya. So hindi pa niya gamay ang magpa-park. So kailangan sanayin niya to. Nang sa ganun ay pwede na siyang makapag drive ng bahagya. Okay? Gagawin mo. Dito na ako. Okay. So ano nangyari sa paa mo? Park? Okay, good. Tingnan mo yung ano? Layo. Okay lang. Ayan mga kaparigoy, didiretso kami sa kabilang kalsada para sa ganon makapag parking kami. Dahil may mga parking spot doon na ngayong umaga na to, wala pang ganong mga nagsisimba. Gari Sabado ngayon. Ayan, Saturday ngayon, araw na to. Saturday ngayong araw na to sa Canada, Alberta. At makulimlim ang panahon. Okay, go. Ayan, nakikita nyo yan. Huminto siya ng huwag kang hinto ng pag nag full stop. Huwag mo hayaang gulong ang makagulong siya ulit, then magsaka ka ulit makapag-apak ng preno. So yan ay automatic yan, bagsak. Pag full stop. Wala talagang, hindi kumikilos ang sakyan. Huwag mo hayaang gumulong kasi pag gumulong yan para ka nag-yield. Na nag-aabang lang sa approaching mo. So construction site 30 km per hour. Ayan mga kaparikoy, dyan sa Pilipinas kapag may mga gumagawa, construction worker, ganon, nakago ka, ba't kayo hinto? Ayan, pag construction na tawag nito, construction sa daan, ayan ay mahalaga. Napakabigat dito ng parusa times times 2. Dandahan lang nasa 70 ka na, bagsak ka na kaagad sa speeding mo. 55-60 ka lang, 55. Okay, dandahan ka lang dahil mabasa ang ay uso ngayon, uso sa ganitong sitwasyon ang hydroplaning. Papaliwanag ko lang sa inyo mga kaparigoy, sa Pilipinas dyan, maraming nadidiskrasya, sabi ay nadulas. Ang tawag niyan ay hydroplaning. Okay, ang hydroplaning ay yun yung pagdadrive o skid ng isang gulong dahil sa tubig. Habang tumatakbo ka ng mabilis, ang nangyayari ay gumagana ang sasakyan mo at naaapakan mo yung ng basa na tubig. That means parang lumilipad at lumilitaw lang o parang hindi sumasayad sa lupa ang gulong. Out of control ang mangyayari dyan at kadalasan ay disgrasya. So anong mga unang gagawin sa pag may hydroplaning at nakikita mo at mapapansin mo, mararamdaman mo naman yan na parang hindi umaano yung
parang sumasayaw sa sakyan. So that means speed limit mo ay dapat bawasan. Para sa kalaman sa lahat sa mga Pilipinas o dyan sa Pilipinas nga, puro tumpak sa Pilipinas ito. Kapag ang weather condition ay maulan, malakas ang matubig lahat, dapat ay ang speed nyo ay dapat ay tingnan nyo kung mababa. Okay. Ayan. Tara, punta tayo. Ayan, dito na kami sa parking. Okay, ayan mga kaparikoy, nasa parking lot na kami at medyo malaki-laki at malawak ito. So ang gagawin lang namin at gagawin ko ay lalabas ako at titingnan ko siya. Hindi ko siya lalayan. Okay mga kaparikoy. Ayan mga kaparikoy. Ayan mga kaparikoy, tumakwa ang forward parking niya. So dito naman tayo sa patras. Ayan mga kaparikoy, ibang way naman tayo. So kung pa left turn siya na pa forward parking, ngayon naman ay pakanan naman siya. Forward parking pa rin ang gagawin. Okay. Pag ganun ka, di ba? Hindi ko pupunta ko dito sa kabila. Dito ka. Sa gitna ka, magpa-park. Ito, dami oh. Ayun banda doon. Oo, kung doon ka, curve ka yan. Curve yan. Okay na yan. Dumiretso ka. Di ba ako dapat dito? Hindi, doon ka dapat sa unang ano mo. Doon lang sa unang square? Oo. Oh my God. Sige, okay lang. Huwag ka nang umatras. Tuloy mo lang, ikot ka lang ulit. Bila. Ikot na lang ako ulit. Oo. Huwag kang umano sa pinakasimple. Pinakasimple yung ang tawag nito. Shortcut mo na mas madali, pinakamadali ang pinili mo eh. Huwag. Piliin mo na yung nahihirapan ka. Doon ka lagi sa mahirap. Para yung madali ay easy na lang sa'yo. Yung mahirap, easy na lang sa'yo. Sakali. Balik. Atras, konti. Oops. Okay yan. Nakadrive ka, hoy. Nakadrive na ako. Ba't nakadrive ka? Nakapark ka? Ba't drive ka? Yun na. Okay, labas ka. Yeah, pasok ako. Ewan ko dyan. Okay. Ay, isa pa. Okay, mga kaparikoy, ito na.
I-finalize na natin tong right forwarding ano niya. Right turn forward parking. 1 hour later. Sabi niya kung natuto ka daw mag-drive, magkagala ka na rin lang. Siyempre, alam ka naman nasa bahay ka lang. Edi, siyempre, i-explore mo yung ano mo. I prefer safety. So, it's much more safer when inside the house Hindi ka na matututo. than going outside. Pero hindi ka matututo pag ganun. So, prone ka sa accident kapag nasa bahay ka lang. Mostly. Baliktad ata. Tama yan. Kasi paano mo ma-explore? Less of experience ka ang mangyayari doon. Ang skills mo hindi mo magagamit kapag nasa loob ka lang. Pangit ata to. Stop. Puro din konti. Okay, sige na, park ka. Pasok pa rin yan. Pero ano lang doon sa gilid. Alanganin yung ano mo, yung tenga mo eh. Wala nang niya dito. Oo, okay. Ayoko. Hindi siya Ayan, maganda. ulit. This is the best I can. Oh yeah? Yeah. Labas ka. Natin. I nailed it, guys. Ayan, perfect na mga kaparikoy. Okay. Ayan hello mga kaparikoy. Pakaliwa naman tayo. So pakanan siya na nagpark. So ngayon ay pakaliwa naman siya. Mas madali ang pakaliwa. Oo naman. Kasi nandito yung nasa right of way ka, din pa ganun ka lang. Oo. Okay. Lagpas ka. Sige, ikot ka ulit. Huwag ka na mag-park. Lagpas ka. Ikot ka na lang. Nagpass? How come? Sige. Pwede ka namang mag-park para malaman mo. Ayan, sige, park ka. Wait lang nga. Sige, didiretso na lang muna ako. Yan. Kasi nagpass. Ayan, diyan ka mag-park. Park ka dyan. Wala. Yes. Pasok ako. Okay. Yan mga kaparikoy, ito yung pakaliwa niya. So pumasok siya. Yan. Okay. Ayan mga kaparikoy, dito naman kami sa may curb. So yung may curb na tatawag, ayan o. Ayan mga kaparikoy, yun yung curb na tinatawag. Ayan. Okay. Okay. Position. Good. Puro white mo ba? No. Park ka na. Park na ako. Huwag mo itanong sa akin kung forward ka pa ba o ano. Lumabas ka. Pasok na ako. Oo. Pero hindi ko lang alam kung hanggang dito. Okay lang po. Yung galapad sa kapalisyon. Nakagalan siya. Ayun. Ayan mga kaparikoy. Paatras naman ang parking namin. So
Yan, dyan ka dapat papasok. Okay. Stop na, okay na yan. Oh, okay ka na. Buksan mo yung bintana mo. Buksan mo yung bintana mo. Lahat. Hindi ba sa akin ito? Yan. Balik ko naman. Oo, sige. Ayan mga kaparikoy, magre-reverse lang si saan ka dapat dyan. Okay. Ayan, sige pa. Huwag mo nang ibalik, Dandahan lang ng bagya. Sige, atras. Kasi tatama ka dito pag balik mo kaagad. Bago ka magpo-position. Sabi ko, huwag mo nang ibalik. Ayan, tumama ka na sa line. Tumama ka na sa line. Wala na. Nasira na naman. Okay. Ayan. Ayan mga kaparikoy. Uwi na lang kami kasi sumasakit na yung sentido ko. Yung sentido common ko ay sumasakit na. Ay hindi na nakakayanan sa powers natin. Sa susunod naming gagawin ay yung technique kung paano mag-reverse. So bali malaki naman ang improvement na rin na nagkaroon na natapos niya yung left and right forward parking. Teka lang, yield ka. Okay, go, signal. Ayan mga kaparikoy. So sa reverse lang siya medyo nahirapan at tatakpan ko yung camera ng sasakyan. Once, okay, go. Tatakpan ko yung camera ng sasakyan para sa ganun ay hindi rin niya makita at mapilitan siyang magdandahan ka lang dahil haki, ha? Dandahan ka lang. Wet yung daan. Okay, so yun na nga mga kaparikoy. So may mga improvement naman. Saan ako dadaan? Dito sa fire station or diretso? Yeah, fire station. Oh my gosh. So aralin muna niya yung reverse naman. So susunod na linggo puro reverse lang kami. Wala kaming ibang gagawin kundi reverse. So pagbabasahin ko muna siya ng handbook or sige, preno ka. Ayan. Ayan, mag forward parking ka ngayon dyan ulit since na may mga sasakyan na dyan. Ayan. Bawal tayo sa fire hydrant. Layo ng ano mo. Okay. Okay, park na yan, okay? Yan. Ano ba? Ano? Tapakan mo yung gas mo. Tara na. Tara na. Ano? Okay na ba yan? Yan ang ano mo, yan ang tawag nito, huwag mong tawag nito. Kailangan give off mo kagad yung pit mo doon sa
gas. Kasi inapakan mo na pala yung gas, tapos bigla kang ano ng cambio, bubulusok ang sasakyan ng diretso. Ng ganyan. Yan ang iwasan mo. Oh. Tapos, puro reverse lang tayo next week.